po. Awit muna tayo. Awit po tayo, page 39 po, song number 54. Tunay kang matapat, Diyos na ihabang, di nagbabago, di nag-iiba. Mahapon, matanghali, maumaga, sa buong panahon matapat ka. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihan walang bukas. Tunay kang matapat sa paghinga. Tag-araw, tag-ulan, at ang tag-anim, araw, buwan, bituin sa kagabi, nag-aawit ang langit, sumasaksi sa katapatan mo, anong langit. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihan walang bukas. Tunay kang matapat sa paghinga. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako umaakbay. Lakas ngayon, pag-asang sumisilang, ang lahat ng ito'y iyong bigay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihan walang bukas. Tunay kang matapat sa paghinga. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa isang mabiyaya at mapag-alang araw na ipinagkaloob niyo po sa lahat. Sa aming paglapit, Panginoon, sa inyong trono, nawa gawin niyo po kaming karapat-dapat. At nawa, Panginoon, sa aming pagsasama-sama, patuloy naming maranasan, maramdaman ang inyong presensya. Turuan niyo rin kami, Panginoon, kung paano manalangin ng ayon, Panginoon, sa inyong kalooban. Pinasasalamatan ka namin po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo sa amin at sa aming kalagitnaan at sa aming pagsasama-sama. Ikaw po, Panginoon, yung aming niluluwalhati, pinupuri at pinataas. Nawa po, Panginoon, sa sandaling ito, ay ikaw po ang maghari sa amin at ikaw po, Panginoon, yung maranasan namin. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa tamang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Tayo po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na tayo nagkasama-sama para sa ating pong prayer gathering. At medyo salamat at inagahan natin ngayon. Mas maaga rin po tayo
nakatapos at salamat din kay kapatid na Mel na naka-online po tayo ng live stream na to. Ayan. Okay, so nice po pong basahin natin yung mga talata na ating pong pagbubulay-bulayan at titingnan mo natin yung mga prayer points dito sa ating mga babasahin. Ito po ay tungkol sa kasaysayan ng Israel. No? Yung pasimula ng kanilang yung kanilang Exodus mula dun sa Egypt. So, ito po yung isa sa pinakamahalaga sa buhay ng mga Israelita nung sila ay hinamon ng Panginoon sa pagka-alipin mula sa Egypto. Kaya ito po yung parang awit nila na atin pong babasahin ngayon. Ang babasahin lang po natin ay yung verses 1 to 4, tapos po tayo ay tatagang doon sa verse 12 hanggang dito po sa talatang 16. Okay, sige po. Ito po yung pinaka-highlight naman ditong talatang ito. Pwede ba natin basahin ang sagutan para hindi natin nagagawa sa online yung sagutan. Dito magagawa natin. Okay, makita na po ninyo ang tungkol sa kasaysayan ng Israel. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit, kulinigin, salita kong binibigkas. Ito aking sasabihin, bagay na talikhaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y maliwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Ito'y hindi inilihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay luhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap. Mga gawa niya nakakita. Sa verse 12, ang lahat ng gawang ito noong unay nasaksihan ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Inamon niya yung araw, kung sila ang naraan. Ang tubig sa magpapagay para palir. Kapag araw sa paglakad naging gabay, nila'y ulap, at kung gabi naman, tanglaw ay apoy na maliwanag. Ay kung na mula noon sa katuhan, ang tubig ay umaagos, dahil ito ay pupugmasdan, katulad ay isang silaw. Palain ng Panginoon na nakabasa po ng kanyang mga salita. Ano po yung naalala ninyo dito sa binasa natin? Ito ay tungkol nga sa Exodus nung Israelites doon po sa Egypt. At dito po, para hindi nila makalimutan, tingin ko isa sa mga paraan na ginawa nila ay ginawa itong awit. Kaya karamihan mo sa mga kasaysayan ng bansang Israel ay inilalagay ko sa awit. Kaya nga si Haring David ay isa sa pinakamaraming naisulat na awit dahil nga yun ay in remembrance doon sa kanilang kasaysayan. At tingin ko ito yung isa sa mga halagang bahagi sa buhay ng mga Israelita para hindi nila makalimutan yung pagkilos at yung mga kamangamahang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya dito po, ano po yung mga prayer points na nakita natin po ating po titingnan mula doon sa verses 1 to 4. Ang sabi dito, makikita po natin na ito ay kinakausap niya yung mga sumunod na henerasyon na. No? Hindi na ito yung mga nakaranas noong paglabas nila sa Egypt, nakaranas ng mga ginawa ng Diyos. Kaya dito, ikinukwento na lang. Kaya doon sa verse 1, kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Kaya makikita ko natin sa kultura ng mga Israelita, mahalaga sa kanila ipasa yung mga karanasan nila tungkol sa Diyos, tungkol sa kanilang pananampalataya. Sabi rito, inyong dinggit, kulinigin. Ano ba yung salita kulinigin? Medyo pakinggan, no? Kulinigin salita kong binibigas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga.
nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Siguro kapag mayroong mga bagay na nangyari na matagal na, yung mga susunod na generation, hindi nila talaga nauunawaan agad. Kaya parang sinabi talinghaga, no? Ito ay mahiwaga. Dahil nga, pag kinwento nila yung mga ginawa ng Diyos, siguro kung sa panahon natin ngayon, first time lang natin marinig yung itong paglabas ng Israel sa Egypt ay talagang mahiwaga ito. No? Kaya dito sa verse 3, ito'y aming narinig na. So, ibig sabihin, itong nagkukwento, hindi rin nila naranasan. Kanila lang narinig. Kaya naman aming alam. So, mahalaga dito, yung pagpasa sa mga henerasyon ay may katungkulan po yung mga magulang para ipasa ito sa kanilang anak. Kaya nagbuhat pa sa aming nuno na sa aming isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niya ang dakila. Kung titignan po natin dito, ano po yung magandang aral na binibigay sa atin dito? Ano po magandang aral? Parang ito yung challenge sa atin sa generation natin. Bagamat hindi tayo mga Israelita, siyempre pero yung pananampalatayang Judaismo, mula kaya sa ating Panginoong Jesus, hanggang nagkaroon ng Kristyanismo, meron pong mahalagang itinuturo sa atin. Ano po yung mahalagang turo dito? Challenge sa atin. Sige po. Ipapasa yung naranasan. Okay. Meron pa po ba? So, siguro yun ay pinakamahalaga dito. Si Ate Ipas, may gusto sabihin. Ayun na po, ipapasok po natin sa kasalukuyan ng relasyon. Kung ano po yung mga natutunan natin na kung ano po yung nangyari. Parang history po na ipapasa natin para may alam po yung relasyon sa kung ano yung mga pinagdaan. Kaya ibig sabihin yung history, mahalaga ito sa buhay ng isang bansa. No? Si Kapaeng, yung kanyang magulang, part ito ng history. Gumagawa sila ng mga sulat na talagang mapipreserve yung mga nakaraan. No? Mahalaga itong nakaraan dahil meron kang pagbabatayan ng iyong buhay ngayon. No? Nung araw na ito nangyari, at ito yung nangyayari ngayon, pero kung titingnan natin, hindi lang tayo dapat humihinto doon sa nakaraan. Dapat meron din tayong karanasan tungkol doon sa naranasan din ng mga magulang. Para patutuan natin na totoo nga yung naranasan ng aming mga nuno, mga magulang na ipasa sa amin. Maganda na maituro din namin sa aming Ngayon punta tayo dito sa ating konteksto. Kung tatanungin ko po kayo, ano ho yung ipinasa sa inyo ng inyong magulang na hanggang ngayon ay naging practice ninyo at tingin nyo dapat yung ibahagi sa inyong mga anak at sa mga susunod pang generation na kung kayo ang tatanungin ngayon, ito yung tingin kong pinakamahalaga na natutunan ko sa Panginoon, yung aking relasyon sa Panginoon. Para yan po yung magiging prayer point natin. Yung practice ninyo ngayon, yung ginagawa ko ninyo sa pananampalataya, no, tingin nyo karapat dapat na maipasa ko sa aking mga anak at sa aking mga apo. Ano pagkakaroon din ng panahon para sa gawain ng Panginoon. Katulad ko ng mga ganito kasi karamihan ko sa henerasyon ngayon, parang hindi po kasing alam ng pagnanasa nila na makadalaw sa mga ganitong pagkakataon, magkaroon ng panahon, ma-schedule sa schedule nila, ng panahon. Magkaroon ng schedule, bawat sa mga o sa mga namin. Kasi kahit po tayo ay, ako po, sa sarili ko, kahit ako isang Kristiyano na, may panahon po na nakakalimut din ako manalangin, lalo at pagod, pag ako ay tutulungan. So, nalilimutan na po yung panalangin. So, yung panahon, ang pinaka-importante, yung pagkakaloon ng panahon. Yung pagbibigay ng panahon sa Diyos sa kanyang mga gawain. Ay pagsimba, sa panalangin,
sa India. Ano ba ko? Yan ang ba kayo gusto ipasa? Kagaya na kahit gustong-gusto ng mga kabataan na magsimba, hindi naman pinipigil naman sila ng sitwasyon. No? Pero yung mga senior citizen, pinipigil din mo kayo pero hindi kayo mapigil. Sabi nga ni Kuya Pang, mas lalong kailangan ngayon yung face-to-face. No? Dahil malapit pa rin tayo mag-face-to-face sa Panginoon. Kaya mas maganda yung mas intimate yung ating fellowship sa ating Panginoon. Okay, so ang nakikita ko natin dito na ako natin panalangin, tayo po mga magulang ay hinahamon dito na hanggat may panahon tayo, magkwento tayo ng mga magagandang karanasan natin sa Panginoon. Hindi lang yung history, kundi personal story. Personal story natin. Kasi kung meron kang magandang karanasan sa Panginoon, maipapasa mo to. Halimbawa ho, hindi lang yung tungkol sa pagsisimba, hindi lang tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yung mga natutunan, hindi lang yung mga ginagawa mo. Isa sa mga practices natin dito ay halimbawa yung paghahandog, pagkakaloob. Diba yung pagbibigay na ikaw. Yun ba ay mayroon gusto nyo ba ipasa yun sa susunod na generation o tama na ikaw na lang? Ano ba ang patutuo mo tungkol doon? Kung ikaw ay sumasamba, nananalangin, kung ano yung ikaw ay nagkakaloob sa Panginoon, ano yung ginawa ng Diyos sa'yo na tingin mo, ito yung mahalagang bagay na dapat ko maipasa sa aking anak. So, yun po. Kasi kung titingnan mo natin ngayon sa mundo natin, lalo na sa Europa, sa ibang bansa, sa Amerika, nakalulungkot na pag pumasyal ka sa mga simbahan. Dahil makikita mo lang talaga doon, senior citizen. Wala na ho yung mga susunod na generation. Kung titingnan mo natin, ayaw naman natin manisi, pero baka nagkaroon ng pagkukulang ang yung mga mananampalataya na nag-mature para o kaya talagang matindi ba ang hatak ng mundo sa makamundong gawain kaysa doon sa kasi parang sa panahon natin niya si Bishop Nakpil nga sabi nga niya yung hindi naman talaga ang religion hindi dapat hinihiwalay doon sa secular na buhay. Dapat kasama yan sa secular na buhay natin na bahagi yung pananalangin, pagsamba. Pero parang nagkaroon ng paghahati ang mga kabataan o yung mga generation natin ngayon, parang nakita nila na obsolete na ito, hindi na ito yung kailangan namin ngayon. Meron na kaming panibagong. Kasi nga, maaaring nagkaroon ng gap. Kaya, hindi nila naiintindihan kung ano yung contribution ng kanilang pananampalataya ng kanilang magulang sa kanilang buhay. Kaya, yun po yung isang problema ngayon ng ating society. Kaya dito ho, talaga ang mga Hudyo, yung mga Israelita, hanggang sa panahon nila ngayon, talaga sinusunod nila yung nilalagay sa hamba, nilalagay dito sa yung mga salita ng Panginoon. Yung practice na yun, very sila conservative na yun ay kanilang magawa sa kanilang mga anak hanggat maliit pa. Kaya totoo po niyan, nagsisimula po ang dapat natin panalangin yung mga magulang ngayon hanggat maliliit pa yung kanilang mga bata, i-train na kung saan sila dapat lumaki. So yun po yung ating ipag-pray na yun. Meron pa kayo gusto i-share bago tayo lumipat sa second section. Sige, okay lang. Pero ito, napapandang ko pa. Nung kami mga estudyante pa, siguro alam niyo naman na galing ako sa isang maraming pamilya. Actually, dalawa kami lahat. Pero hindi ko na inabot yung dalawa dahil may panganak ko. Nawala na. Namatay sila ng pamilya. Nung dumating yung panahon na kailangan kami pumunta sa Manila para pagpatuloy ang pag-aaral, dahil nagkasabay-sabay apat ang magpupuloy. Tapos ako, high school pa noon, first year high school ako sa Panatulan. Yung gusto namin ay malayo ang agad namin. Panganak
ipanganak siya, 6 na taon na ako. Mm. Buwan na ako. Malayo, kaya elementary pa siya ako, high school. Nung lumipat kami sa Manila. Dahil wala kami bahay pa sa Manila noon, ay tubuko kami ng bahay. At pinagsama-sama na kami para hindi magastos sa mag-board pa. Mm. Right? Ilang-place ko rin. Naiwanan ng tatay ko sa kabanatuan, kasama yung kapatid ko na graduate na sila sa college, nagtuturo na actually. Yung panganay na ngayon ay nasa Florida at the age of 9. Tapos yung isa, lumaon na teacher din, at saka yung isa, abogado, naiwanan sila doon sa kabanatuan. Kaya magkakasama doon. Ang isang mahalagang tinuro doon ng tatay namin ay huwag mong kalilimutan ng magpasal. Every evening, sama-sama kayo kung pwede. Ayun po, ginawa namin yun. Kami nag-aaral, high school ako. Meron naman muna sa aming mga kapatid. After dinner, sama-sama kami, nagkakasal. Katulad ginagawa natin. Merong passage sa Biblia. Merong magpapaliwanag sa aming mga kapatid. Kasama namin doon sa Manila nung aming nanay. Kaya napilitan magkahiwalay sila dalawang mag-asawa. Tulad din ang nangyari sa akin later on. Ako'y nag-iwan dito sa Batangas. Sa tingin ko, kaya kami nakatapos lahat. At yun ang pinagmamalaki namin mga magulang. Nakatapos kami lahat ng kolehiyo, nakapasa sa mga dapat ipasa ng mga board. Talaga kong malaking nagawa yun. Na talagang araw-araw ginawa namin yan, pag-uwi namin sa bahay, pagkakain ng hapunan at tanto ng lahat, sama-sama kami nagdadasal ng mga kapatid. At napakaganda ng nag-i-effect sa amin. At yun ang gusto kong ibahagi sa mga kabataan ngayon. At talagang palagay ko yan ang dahilan kung bakit kami lahat kaya nakatapos ng kolehiyo at naging successful ang aming mga kapatid na aming mga profession. Kung matututuan siguro yun ng mga kabataan, wala siguro mga magdulo ko. Kaya kami lumaki na mga disiplinado. So, yun. At least meron tayo mga kabataan na nandito ngayon natin din. At yun ho yung magandang karanasan, no? Na pag yung talagang yung mga magulang, binigyan talaga ng patnubay yung mga anak para gawin yung isang bagay na mahalaga. At sa atin pong pananampalataya, talagang pinakamahalaga ho doon yung pagkakaroon, yung pakikinig, yung salitang pakikinig na sa Panginoon through prayer. Kasi doon po natin talaga na exercise yung ating pananampalataya. Kaya, yan. So, tingin ko, kaya mas yung buhay noon, kung babalikan natin, di ba, nung araw, pagdating ng alas 6, meron tayong tinatawag na orasyon. No? Bagamat yun ay tradisyon ng mga Romano Katoliko, pero napakaganda. At yun po yung pinaka-family altar. No? At tingin ko itong panahon ng pandemic, ito rin yung tinuro sa atin na ang pamilya magsama-sama, hindi sa simbahan, kundi sa bahay para magkaroon ng pagsamahay. O, yun yung family altar. Kaya, tingin ko ito rin yung malaking bagay sa atin na sa panahon ng pandemic, nasusustain natin yung faith natin na sasama-sama pananalangin. Kaya kahit wala hindi tayo nakita-kita ng ilang buwan, yung practice na yun na ating ginagawa ay malaking bagay po yun sa atin. Kaya hanggat may pagkakataon pa na yung mga bata, kaya talaga totoo yung sinasabi sa Bible hanggang bata pa. Kasi pag dumating yung pagtanda na, naghiwalay na kanya-kanyang pamilya, at hindi mo na ituro yung mga bagay na yun. Kaya sa panahon natin ngayon, tingnan nyo sa Amerika, at the age of 18,
Umaalis na yung ano eh. So wala nang patnubay ng magulang. At kanya-kanya na talaga yung mga ano, kaya medyo yung kanilang kultura eh hindi masyadong maganda. Kaya pagdating din naman ng panahon na tumanda na yung magulang, yung mga anak, dinadala na lang yung magulang sa ano, sa for the aged. No? Sa mga dahil na hindi na nila hindi close yung family ties. Eh ang pananampalataya natin kasi sa Panginoon, familial, family ang pinag kaya yung maganda yung ano natin, is advantage, mas malaki yung advantage sa atin ng ating kultura na closely tied na yung pamilya, yung family ties na tayo. So, yun po. So, meron mo ba kayong sasabihin? Ngayon yung huling bahagi po ay ano na lang ito, no? Yung parang kanilang paggunita kung ano yung mga kamanghamanghang pagkilos. Ito yung sinasabi nila na parang talaga ba totoo ito? Nangyari ba talaga ito? Parang tayo siguro sa Ten Commandments na movie lang natin na nababasa. Pero sa mga Israelita, ito ay historical. Talaga nangyari ito sa kanila. Hindi ito isang fantasya lang o isang istorya lang na parang sinasabi nila. Na dito nila naranasan yung kapangyarihan ng Panginoon. So, isa-isayin mo natin ano ho yung naranasan ng mga Israelita mula sa verse 12. Sabi nito, ang lahat ng gawang ito doong unay nasaksihan. So, ibig sabihin ito nagsasalita, hindi na nila nasaksihan, narinig na lang nila. Ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Sowan. Tinawi niya yaong dagat. Yan. Doon sila pinaraan. Ang tubig sa magkabilay parang pader kung pagmasdan. Kung ipipicture ninyo sa sarili ninyo, sa isip natin, naglalakad sila. Sabi nga sa ibang translation, sa ibang salin, ito yung lupa, yung kanilang nilakaran. Tapos nandito yung parang pader na mga tubig. No? Hindi mo, hindi pader yung tubig. At hindi lang ho yun. Sabi dito, kapag araw, sa paglakad, naging gabay nila yung ulap. Ano kaya ginagawa ng ulap sa kanila? Parang payong na malaki. Hindi sila pinayagan masunog ng araw. Eh, disyerto yun eh. Di ba? Napakainit nun. Pero meron silang malaking ulap na talagang ano. Kaya naalala ko yung sinasabi doon sa yung grace daw ng Panginoon. Pinasisikat niya ang araw sa mabuti at masama. At pinauulan niya sa mga yung mabuti at masama. Pero dito, makikita ho natin yung Israel, talagang ulap, literally, kung saan sila pumupunta, nandun din yung ulap. Na-experience na ba yung nasa sasakyan kayo? Tapos yung ulap, mabilis yung lakad, tapos yung sasakyan nyo, parang sinusundan. So, nakaranas na ako ng gano'n, parang sarap ng pag-aramdam. Wala kang, hindi ka tinatamaan ng araw. So ito po yung mga hindi pangkaraniwan na naranasan nila. Pagkatapos sa gabi naman, dahil extreme po kasi ang weather sa sobrang init, sa gabi naman sobrang lamig sa Middle East. Ganun po yung Tama po ba yan? Sabi doon, kung gabi naman, tanglaw ay apoy na maliwanag. Fire, pillar of fire. Kaya biro nyo naranasan yun for almost 40 years na nasa wilderness na sila. Tapos may tubig na iniinom kahit sila nasa ilang. Sa batuhay umaagos na likas sa kalalingan. Mula roon sa batuhan, ang tubig ay umaagos, daloy ito'y kung pagmasdan, katulad isang ilog. Marami pa ho tayo mababasa. Pero tunggap mo natin muna. Ito kasi yung mga ano pa ho yung mga ibang highlight sa karanasan nila. Nung humingi sila ng karne at humingi ng tinapay, binigyan sila ng mana. Yung mana po. Kaya po ang tawag ko sa mana, hindi naman po yung mana nakapulat ng inheritance. Hindi yung mana, ang ibig sabihin sa Hebrew, hindi nila alam ang tawag. Ano ba to? Parang gano'n yung sabihin ng mana, ano ba to? Pero pwede kainin. So yung mana na yun, binigay din sa kanila at yung mga pupo. So, yun yung kanila kinakain. Kaya iningatan sila ng Panginoon. Kung sila ay nandito sa ilang,
Pero kung babasahin mo natin ito, sinasabi din dito, paulit-ulit nilang sinusubok ang Diyos at matigas pa rin yung ulo nila. Diba? Kaya nagsimula na rin magalit ang Diyos sa kanila. Pag nasa po natin yung kabuuan itong chapter 17. Pero gusto ko lang mong i-highlight natin ngayon dito, katulad ng ma-share ni Kapay, yung may papasa natin sa ating mga anak ay magdadala ng, ang pinapasa natin sa kanila, yung patotoo kung anong ginawa ng Diyos sa atin. At yung panalangin natin para sa kanila, maranasan din nila, maaaring higit pa sa karanasan natin na mas maganda pa. Siguro lahat tayo nandito, lahat ng mga magulang na nandito, ang nasa isip ninyo, sino sa inyo mga bilang magulang, fulfilled na kayo sa inyong kaisipan na yung mga gusto ko mangyari sa anak ko nangyari na. Kami nandun pa lang po kami sa proseso na pinag-pray pa namin. Yung aming anak, yung aming apo. Hindi ko nga alam kung pinag-usapan namin minsan ni kasi sigab kaya pag nag-asawa makikita ko pa yung magiging anak niya. Ilang taon na yun. At the age of 13 years old, 70 years old na po ako na. Okay, hindi ko alam kung nahabutin ko pa. Pero ito na yung panahon para yung ipamana natin sa kanila yung ating pananampalataya. Katulad po ng ginawa ninyo dito sa Tagaytay UMC, lahat ng mga miyembro. Ito, pamana to eh. Isa to sa pamana ninyo eh. So, kaya natutuwa tayo sa mga ginawa ng mga miyembro dito sa church na talagang meron kayong investment for the future ng inyong mga susunod na generasyon. At yun, maganda yung mga victory ng church natin na ikukwento ninyo. Hindi kagaya namin mga pastor kasi ang dami naming destino. Pero yung kayo mga miyembro, yung may istorya ang church. Nung una kami ay, ano ba yung naalala ninyo dito sa church na kung titingnan ninyo ngayon, nagiging mapagpasalamat kayo dahil ito na yung inabot ng ating kongregasyon. Meron kayong pwedeng balikan eh. Ano kayo pinakamagandang karanasan na dito sa church. So, dito tayo magtatapos. And then pupunta na tayo sa prayer. Nag-start po kami sunod ba ng walang bintana. Wala pong mga bintana. Walang bintana. Tapos pag araw po na linggo, pagpasok namin ng simbahan, ay may tayo ng bata. Pinapasok ng baka. Ano po? Kapag bumabagyo po, nandoon lang kami sa isang side, nakatayo na kami. Pero maganda tabubong nun. Hindi po, ganyan po. Ganyan na rin. May tulo na rin. Sobra po ang tulo sa gitna. Talaga magpapalaya tulo na yan. Hindi naman so. Okay, so marami nang dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Pagdating naman ho sa inyong mga karanasan sa buhay, may nakita ho ba kayong malaking pagpapala ng Panginoon? Yun po yung kaya ko pong tinatanong ito para balikan lang natin. Hindi lang pala istorya ng Bible, kundi meron din tayo mga personal, meron din tayo pang pamilya ng mga istorya. At meron bang panahon na sinubok na matindi ang simbahan? Siguro parang ito na isa sa pinakamalaking pagsubok ating naranasan ngayon. Pero pagkatapos ito, meron tayong babalikan na kapabuti pa rin ng Diyos in spite of ito pa rin. Ito kasi halos lahat ng mga businesses nagpagsakan. Okay, kapay ka nga hindi bumabagsak. So yun yung mga yun, matotoo yun eh. Oo. Ano yan eh, ibig sabihin yan, kung may patnubay ang Panginoon doon sa mga itinayong business eh, hindi basta babagsak yan. Kaya alam ko na ito yung mga point na pwede natin ipagpasalamat ngayon sa Panginoon. Sige nga, bago ho tayo manalangin, pwede ho tayong magsabi ng mga prayers natin na makikiisa po tayo doon sa ano man yung panalangin ninyo ng
dadalhin nito ngayon sa Panginoon. Personal o pamilya. Sa akin po ang pamilya, kasi kasalukuyan po nga sa ICU pa rin yung Si- pamilya ko. At hindi pa rin po Si James. Kaya si Jaime Augusto po. Jaime Augusto. Hindi pa rin sa inyo. Sige po, patuloy natin. Bagamat hindi ko natin personal nakakilala, yun po ay buong pamangkin ni Ate Paz, anak ng kanyang kapatid, na ngayon po ay nasa ospital pa. KMC, no? UMC, nasa UMC, na under coma, hindi pa gumigising. Kasi, yun, basta bigla na lang kumakain, nakatulog, mula hindi na nagising. So, ipadalangin nun natin si James Jaime Augusto. Sa kanina rin yung aking dala na hindi nakakaroon ng Si Tatay Casio. Casio nga ba? Tatay Casio. At tatay ko ni Ate Paz. Siyempre, sama rin natin si Dennis. So, sa pamilya po nila ay ano yung ating may mga karamdaman na itatas natin sa panalangin. Dennis, Tatay Casio, at si Jaime. Meron pa po ba? Sige. Nasa Amerika ho, di ba? Sino po yung si Esther. Sige, sama din na natin so apat na po yun. Esther. Si Pepsi na. Si Daddy Dave ang pin. Siya yung tumulong sa akin sa Operation Tulit. Magkakano ninyo yung si Kuya Dave at saka Ethel ang pin. Si Kuya Dave ho ngayon ay Hingi ng blood donation. dahil sa kanyang renal failure. So, 5 si Kuya Dave. Itandaan ko ninyo hindi man natin maulit, pinagpipayo natin sana-sana. So, yan, pinadalamin po natin si Kuya Dave, Esther. Ay, yung misis po ni Myla. Merla ba? Merlas Sombrano. Merla. Okay, si Sister Merla. Nag-retire na po si Pastor Sembrano. At siyempre, kailangan nila rin yung kanilang panustos doon sa pagpwede naman natin pang kailangan. May kagaling na. Anin na po. Ano pa po? Ito mga kailangan. Sino ba nilalagay sa puso ninyo? Ito-pray po natin yung ating pagsasama-sama tuwing Wednesday, saka yung ating pagsasama-sama pag Sunday, worship, na umabot tayo ng 23 nung Sunday, and hopefully nadagdagan tayo this coming Sunday. Pray natin yung mga hindi makasimba makasama din po. Si Tatay, sama natin si Tatay Vicente. Nung Sunday kasi birthday ni Alexia, so nagpunta kami doon. Tapos yung pamilya po ng namatay na brother Victor. Sabi ko kanina, sino nagbalita sa akin? Doon din daw ata sa kapitbahay nila, meron din namatay. Pero hindi po COVID ito. Nagkataon na siguro na medyo magkasunod namatay. Hindi niyo baka mag-anak yung mga yan. Hindi naman. Ipag-pray natin. Malayo pa yun. Dito sa South. Sige. Ipag-pray natin. Wala na yan. Baka makalimutan ako mga pangalan. Ganun pa po ba? Okay? Mga kapatid.
Sige, dito. Sila Art. Dito, Art. Sila Ate Helen. Sige. Sa lahat na mababanggit natin sa prayer, banggitin mo ninyo yung mga pangalan na tayo tinataas. Hindi ko man mabanggit lahat. Lahat tayo, banggitin mo natin yung mga naalala natin sa panalangin. Pero bago tayo manalangin doon sa may mga karamdaman, idadalangin po natin lahat ng mga sambayan, lahat ng mga magulang, lahat ng mayroong pananampalataya na yung challenge na yung kabutihan ng Panginoon na istorya doon sa kanilang mga anak. At magkaroon ng pagkakataon matipon yung mga anak. Kagaya ngayon, hindi ba natin sila patipon dito sa church? Kaya siguro, kahit wala na ho yung pagsambahay natin na naka-online tayo, pwede ho gawin pa rin yung may pagsambahay pa rin kayo ng family yung kahit magbasa lang ng scripture. Kasi every day naman nagpapadala ho kami ng mga devotional. Pwede ho ninyong basahin yun. And then pwede isama sa family. Halimbawa, umaga ng almusal o kayo, yung ibang practices ay pag matapos ng kapunan o kaya before dinner, yung kasama-sama. Sama sa prayer ng pamilya ng student. Ako nga pala, yung aking pinsan ay umao din ho kahapon. So, Ganda ng umaga. kahapon yun nakatay. Habang banding tayo sa Brother Victor, kami pala. Alas 10, tumawag din sa ko nasa Amerika yung kapatid niya nakatay dito, nasa Quezon City. Ano na ho yan, paralyzed na dati. Hindi naman ho organ, pero yun na. Kasi kailangan dito natin. Okay, so siguro hihingi ako ng isa o dalawa na pwede mag-pray. Sino po ang pwede mag-pray para doon sa mga yung pagpasa ng ating pananampalataya, magkaroon ng boldness, magkaroon tayo ng wisdom para yung ating mga karanasan sa Panginoon ay maipasa natin doon sa ating mga anak. Sino pwede ka? Si Yan. Sige, si Ate Passion doon lang. Yung part lang na yun. And then, yung ipag-pray natin yung ating pagsamba at saka lahat ng mga gawain dito. Tsaka yung ipagpasalamat din yung mga karanasan from the past. Yung mga nakaraan na mga victory ng church natin at yung mga challenges, patuloy tayong pagpalain ng Panginoon at pagbabayan. Siguro doon sa Baguio sa teacher ka na mga salamat sa victory ng church at saka yung mga challenges na dapat natin mag-overcome ito panahon ng pandemic. Tapos, pakisama na rin teacher ka yung kasi yung general word ng discipleship ay rin kami through hindi naman kami Zoom, meron tawag na nakalimutan ko yun. Pero dahil yung isa sa mga committee doon, yung Committee on Central Conferences, ako mag-preside. Ang tawag dyan ay medyo mahirap sa akin yan dahil ako mag-preside. Dahil ako yung co-chair, yung aming chairman na European ay hindi makakarating. O hindi siya makakasama sa Zoom. Kaya ako po yung nawa maging maayos yung aking pag-preside. Sa ko yun? Sa September 30. Na Committee on Central Conferences. Kasama po ako. Sino pa po ba? Okay, and then after that, ako na ho mag-pray sa lahat ng nabanggit na may mga karamdaman. Banggitin po niyo yung mga pangalan kung meron ako hindi mababanggit. Tayo po ay sumandaling yung po. Pwede tayo mawit ng isang awit o hindi po natin yung simpleng awit ang alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako, alam kong magtatapat sa Kanya, maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Sa pangalawa, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, dalangin ko'y tinutugon
Diyos. Okay, sige, ulitin po natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Dalangin ko'y tinutugon ng Diyos. Dalangin ko'y tinutugon ng Diyos. Dalangin ko'y tinutugon ng Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay susunod. Dalangin ko'y tinutugon ng Diyos. Sige, tingin po natin si Sister Paz. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa panahon na ipinakaloob po ninyo upang kami ay sama-sama mag-aral ng inyong banal na salita. At bilang mga magulang ng Panginoon ay hinihiling ko po sa inyo na gabayan niyo po kami upang kung ano man po yung natutuhan namin sa pananampalataya sa iyo ay maipasa po namin sa kasalukuyang henerasyon ng aming mga anak. Ganon din po naman ang aming mga anak sa kanilang mga anak na din. Kaya, inilalapit ko po sa inyo na patuloy niyo po kami gabayan. Itulong po sa amin kung ano yung tamang dapat sabihin, tamang dapat gawin, at makita po nila sa aming mga buhay ang patuloy na pananampalataya po sa iyo. Ibig po sa lahat, Panginoon, yung tamang pagkakaloob po, ang pagbabalik ng pagkakaloob po sa amin, yun po ang ituturo din namin sa kanila dahil ito po ay isang sikreto kung paano po kami magiging matapat sa inyo at ganun din po ng Panginoon yung pagkakaloob po muli sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Panginoong Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat, amin pong binabalikan yung mga pagpapala at yung katapatan po, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, in the past. Patuloy namin pinasasalamatan ka sa katagumpayan, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa iglesyang ito, sa katagumpayan po, Panginoon, na patuloy na makapag-penetrate po, Panginoon, makapag-win ng souls, Panginoon, papunta sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga provisions mo in the past. Hindi mo kami pinabayaan po, Panginoon, sa lahat ng aspeto, sa spiritual, sa emotional po, Panginoon, pati po, Panginoon, sa financial na pangangailangan namin po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mong ginagamit ang bawat isa po, Panginoon, upang mapagtagumpay yung iyong kapangyarihan at yung iyong misyon, Panginoon, para sa aming iglesia na ito po, Panginoon. Ito'y iyong iglesia po, Panginoon. Aming Diyos, marami rin po kaming kinakaharap na mga hamon po, Panginoon, ng paglilingkod sa inyo. Lalo ang iglesia nito, lalo na sa panahon po, Panginoon, ngayon ng pandemic. Panginoon, nawa sa hamon na ito, yung kapangyarihan niyo po, Panginoon, yung itaas. Yung kapangyarihan niyo pa rin po, Panginoon, yung aming maranasan. Nawa, Panginoon, katulad ng nangyari sa amin, katulad ng pagtatagumpay na binigay mo po, Panginoon, sa iglesyang ito sa mga nakaraan. Ganun din po namin haharapin, Panginoon, at ibibigay niyo yung mga provision, pagpapala niyo upang mapagtagumpayan ang lahat ng hamon po, Panginoon. Upang sa gayon, patuloy na maitaas ang iyong pangalan at mas marami pa po, Panginoon, ang makakakilala at mas magkakaroon ng personal na relasyon sa inyo. At upang sa gayon, ang misyon ng iglesia na iyong ipinagkaloob, Panginoon, ay patuloy namin magagampanan ayon, Panginoon, sa inyong mayaman na kapangyarihan. Panginoon, sa oras din po na ito, nilalapit namin po, Panginoon, si Pastor Jan sa kanyang
pangunguna, pagpe-preside po, Panginoon, sa Committee on Central Conference po, Panginoon. Lord, sa kanya pagpe-preside, bigyan niyo po siya ng wisdom at nawa, Panginoon, maging yung mga kasamahan niya po, Panginoon, doon sa Committee on Central Conference po, Panginoon. Nawa, bigyan niyo sila ng yung espiritu na nagmumula sa inyo, ng pagkakaisa, nawa, maging smooth lamang po, Panginoon, yung meeting na iyon po, Panginoon, at nawa mangyari yung iyong kapangyarihan po, ay yung iyong kalooban at ang iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Lahat po, Panginoon, ng ito, Panginoon, ay para sa inyo at ito ay inaangkin namin ng katagumpayan sa lahat ng hamon, sa lahat po, Panginoon, ng mga bagay na binibigay niyo po sa amin po, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, patuloy po kaming dumudulog na mayroong kapakumbabaan sa inyong banal na harapan at amin pong pinagpapasalamat ng paalala sa amin na meron kami mga balikan at pasalamatan sa inyong kamangamang mga pagkilos sa aming buhay, maging sa aming pong bansa na ngayon ay humaharap sa ganitong sitwasyon ng pandemic. At alam po namin, Panginoon, na patuloy po ninyo kaming pangungunahan at lahat ng mga magandang karanasan, maging mga hamon na amin po napagtatagumpayan, ay karagdagang mga istorya ng aming buhay na amin pong tunay na maipapasa sa aming pong mga pamilya at sa mga susunod na generasyon. Kaya pakinggan po ninyo yung aming kainting madalangin na kami ay maging instrumento habang may panahon kami na ito ay aming magawa para sa mga darating pang mga henerasyon ng aming mga pamilya. Panginoon, narinig po ninyo ang aming pong mga kahilingan para sa ilan po namin mga kapatid na meron pong mga karamdaman at nangangailangan ng inyong kapangyarihan, ng inyong pagpapagaling sa kanilang mga buhay. Kaya sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na anak ng Diyos na buhay, ay amin po tinataas ang bawat isa sa kanila sa oras na ito at dinadalangin na hipuin po ninyo sila at maranasan nila ang himala ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Patuloy namin itinataas, Panginoon, si Jaime Augusto na sa oras na ito ay nasa UMC at hindi po nagigising. Kayo po, Panginoon, ang mayroong kapangyarihan na umipo sa Kanya. Kaya nga, nagkakaisa kami, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay inyong hipuin at mangyayari, Panginoon, yung inyong kalooban para sa Kanya. Kaya din, ang aming Tatay Tasyo, patuloy din po namin tinataas sa kanyang konting nararamdaman. Salamat dahil pero po kayo ginawa sa kanya ng mga nakaraang araw na kung siya ay nagkaroon ng mabigat na karamdaman. Ngunit ngayon ay meron pang konting nararamdaman. Kaya yung nasimulan po ninyo na pagpapagaling, dalangin namin na ipagpatuloy lamang po ninyo upang makadama po siya ng kaginhawahan ng kanyang lupang katawan. Tinakas din po namin ang aming kapatid na Dennis, yung kanya pong regular na pagdadialysis. Alam po, Panginoon, na mahirap po ito para sa kanya at sa kanilang mga pamilya. Ngunit patuloy namin tinataas ang aming kapatid na ito. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Pwede po ninyong pagalingin yung kanyang mga kidney. At patuloy kami nagkakaisa na kung paano kayo gumawa ng himala ng panahon na yun, walang imposible sa inyo na ito ay maramdaman at maranasan din ng aming kapatid. Panginoon, David, patuloy namin tinataas ang aming kapatid na Esther. Kayo po ang nakakala ng nangyari sa kanyang aksidente. Kaya nga, ipuinin po ninyo siya, Panginoon. At dalangin namin na ano man yung kanyang nararamdaman, ay pagkakaroon po ito ng kalingawahan at muling babalik yung kanyang kalakasan at yung kanyang kalusugan. Kaya din po ang kapatid na Little na nasa Daly City, dalangin din po namin ang patuloy na paghipo ninyo sa kanya. Inaalala din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na Art at Rose Carlos. Alam po ninyo ang kalagayan ng aming kapatid na Art. Patuloy din po ninyo siyang ingatan, lalo na sa panahon ito. At yun din si Ate Rose sa kanyang patuloy na kagalingan sa kanyang naging karamdaman noon. Naalala din po namin, Panginoon, at itinataas sa inyo ang aming kapatid na Chris at Helen sa Lamangka. Panginoon, dalangin po namin ang inyong patuloy na pagsubaybay sa kanila. Bagamat hindi po namin alam ang kanilang kalagayan, ngunit kayo ang siyang makakaalam.
Kaya patuloy lang namin pinapakawalan yung inyong pagkilos at kapangyarihan na mararanasan nila. Tinataas din po namin, Panginoon, ang kabiyak ng aming Pastor Jimmy Sembrano, si Sister Myla. Dalangin po namin, Panginoon, anuman yung kanyang naging karamdaman, kayo po ang umipo at magpagaling sa kanya. At anumang pangangailangan meron sila, kayo rin po, Panginoon, ang magkakaloob. Panginoon, patuloy din po namin itinataas si Brother Dave Campil. Alam po ninyo yung kanyang kalagayan ngayon. At dalangin po namin, Panginoon, yung kanyang mga pangailangan, lalo na sa dugo. Ito po ay kanyang matanggap at anuman yung kanyang kasalukuyang kalagayan, dinadalangin namin ang inyong kapangyarihan ng pagkipo sa pangalan ni Kristo Jesus na inyo po siyang pagagalingin, Panginoon, at bibigyan ng magandang pakiramdam. Tinataas din po namin, Panginoon, ang pamilyang Esquivel sa naging pagyaon ng aking pong pinsan, si kapatid na Edwin Esquivel. Nawa, Panginoon, kayo po ang magbigay ng comfort at yung strength sa aming pamilya sa panahon ito, lalo na sa mga kamag-anak na gustong pumunta ngunit hindi makarating doon sa kanyang pagdarausan ng kanyang cremation. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na tuloy na subaybayan po ninyo yung aming mga kaanak na nag-aasikaso sa kanila, kayo po magbigay ng katatagan at ng kalakasan sa kanila. Panginoon, patuloy din po namin itinataas ang pamilya ng aming kapatid na yumaon na Brother Victor Stuart Hernandez. Nawa, Panginoon, kayo po ang magbibigay sa kanila ng kalakasan, ng kaaliwan, katatagan, upang madama nila, Panginoon, na ang aming mga kapatid ay nasa isang magandang kalagayan na katulad ng aming pinapahayag sa kanila. At nawa, Panginoon, patuloy niyong bukurin ang pamilyang ito upang sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya at magkaisa na maglingkod din sa inyo. Panginoon, marami pa kami mga kapatid na hindi namin nabanggit, sino man sila, saan man sila naroon. Kung sila man ay mayroong karamdaman sa oras na ito, kayo po ang nakakaanak. Kaya tinataas lang po namin ang bawat kapatid namin na nangangailangan ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Walang karamdaman na malala sa inyo, Panginoon. Lahat ito, Panginoon, ay kaya po ninyong pagalingin. Kaya nagtitiwala kami sa oras na ito, ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ay nakakaranas na ng inyong kapangyarihan na pagpapagaling at ng inyong pag-ipo. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito, natigil po ninyo kami upang maipahayag yung inyong kalooban. Pagkat ginagamit po ninyo kami instrumento para maging kapamagitan sa lahat ng mga tao na nangangailangan. At patuloy namin itinataas ang aming bansa, itinataas po namin ang aming Pangulo, ang lahat ng kanyang mga gabinete, lalo na yung mga nasa frontline ng pandemic na ito. Kayo po magbibigay ng wisdom at kayo din ng katapatan sa paglilingkod. At lahat ng mga pangangailangan ng pinansyal para sa aming bansa, inilalagay po namin sa inyong kamay. At dalangin po namin, Panginoon, maging sa aming bayan, dito sa Tagaytay at ibang mga karatig bayan sa buong Cavite, sa lalawigan ng Cavite, ay inyo pong iingatan at patuloy namin sinasaway yung nag-spread ng COVID-19 at amin pong winawasak ito sa pangalan ni Kristo Jesus at aming inaalis ang kapangyarihan nito para sumira ng buhay ng mga tao at ng aming kababayan. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito sapagkat pinipon po ninyo kami at hindi lamang kami, kundi ang marami pang mga bahagi ng katawan ni Kristo na dumadalangin at nakikiisa kami, nagkakaisa kaming lahat, Panginoon, na itinataas ang inyong pangalan at nagpapasalamat sapagkat kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo ang mayroong kakayanan upang patuloy na ayusin at baguhin ang kalagayan ng aming mga buhay para sa kabutihan at para sa inyong karangalan. Pinabalik po namin ang pinakamataas na papurit at salamat. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Ang natin magsabi ng Amen. Amen. Yan. Magandang araw po. Okay. At magkakaroon po tayo ng special prayer din para sa lahat ng mga may kaarawan. Siyempre,
ang ating kapatid na Josie ay mag-a-advance birthday. Kasi po ay meron. Siyempre, papasalamat din tayo nung nakaraang linggo. Si Kuya Jess at si Ate Del ay na-celebrate ng kanilang anniversary. Si kapatid na Michael Angelo ay nag-celebrate din ng belated birthday din ng Sunday. At yung aming apo na si Gab at si Alexia. Sino pa ba yung mga nag-celebrate mo ito? Kuya Si George. Nora, si kapatid na Nora din. Pinagpapasalamat natin. Ha? Kuya George. May pa naman po si Ron. Si Ronnie, magkasunod sila sa ano yun. So, ano yun, isasama na natin sa panalangin lahat. Sige, manalangin doon tayo kasi meron mong pagkain na, tama ba? May pagkain na dala-dala. Para sige. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid namin na nag-celebrate ng anniversary, ng birthday. At salamat po sa buhay ng aming kapatid na Josie at Ronnie na sila po ay magkasunod sa kanilang kaarawan na amin din pinagpapasalamat sa kanilang pagdating sa mga darating na araw na ito. At umaasa kami, Panginoon, na ano man yung kanilang panalangin bilang mag-asawa para sa kanilang pamilya, patuloy namin itong dinadalangin na magkakaroon ito ng kaganapan ayon sa inyong kalooban at sa panahon na inyong ibibigay sa kanila. Upang ang buong pamilya ay magkasama-sama sa aming kapatid na Josie upang maganap na yung muling pagsama-sama ng pamilya doon sa ibang bansa. Kaya nga, papasalamat kami sa kanyang kaarawan, sa kanilang kaarawan ni Ronnie, at pagpalain yung pagkain na kanilang inihanda bilang pagpapasalamat sa inyong kabutihan. Binabalik po namin ang aming pagpapasalamat po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, araw po sa ating lahat.